Topic 4, Employee Well-being, Mental Health, and Psychological Safety. Employee well-being, mental health, and psychological safety have become critical priorities in modern human resource management. Organizations are increasingly recognizing that employee productivity, engagement, and retention are closely linked to physical and emotional and physiological health. Beyond providing traditional healthcare benefits, companies are now investing in holistic wellness programs that support employees' overall well-being. Creating a physiologically safe workplace also encourage innovation, collaboration, and open communication, allowing employees to perform at their best without fear of discrimination, stigma, or retaliation. So, moving from physical health insurance to holistic well-being, traditionally, ang pangunahing focus ng company ay ang pagbibigay ng physical health benefits tulad ng medical insurance at hospitalization coverage. Pero habang lumalaki yung awareness tungkol sa mental health, mas maraming organization ang nag-a-adapt ng holistic approach sa employee well-being. Ibig sabihin, hindi lamang physical health ang inaalagaan, kundi pati na rin ang emotional at physiological well-being ng mga empleyado. So, mental health benefits. Ang mental health benefits ay nagbibigay sa mga empleyado ng access sa counseling, therapy, psychiatric consultation, at stress management resources. Nakakatulong ang mga service na to sa pagharap ng anxiety, depression, burnout, at iba pang mental health challenges na maaaring makaapekto sa trabaho at personal nilang buhay. Mga benefits ng mental health programs ay nagbabawas ng stress at burnout ng mga employees, tumataas yung productivity at job satisfaction, bumababa din ang absenteeism o madalas na pagliliban sa trabaho. Employees Assistance Program, or EAP. Ang Employee Assistance Program o EAP ay mga employer-sponsored services na nagbibigay ng confidential counseling at support para sa mga empleyado may personal or work-related problems. Layunin nitong tulungan ng mga employees na malampasan ang mga problema na maaaring makaapekto sa kanilang trabaho at overall well-being. Maaring sakop ng EAP is financial difficulties, family or relationship issues, substance abuse concerns, workplace conflict, and mental health challenges. Halimbawa, kung ang isang employee ay nakakaranas ng matinding stress sa trabaho, maaari siyang kumonsulta sa EAP counselor para humingi ng professional guidance nang hindi na kinakailangan ipaalam ang kanilang personal situation sa kanilang supervisor. Mindfulness strategies. Ang mindfulness ay tumutukoy sa mga techniques na tumutulong sa isang tao na manatiling focus sa kasalukuyang sitwasyon at mas maayos na makontrol ang stress. Maaaring kumpanya ngayon ang nagbibigay ng mindfulness at training, meditation sessions, wellness breaks, at resilience workshop upang suportahan ang mental awareness ng kanilang mga employees. At yung mga karaniwang mindfulness practices, meditation sessions, breathing exercise, yoga classes, digital wellness applications, stress management workshops. Ang mga activities na ito ay nakakatulong upang mapabuti ang concentration, emotional regulation, at overall workplace wellness. Kapag mas kalmado at mentally healthy ang mga empleyado, mas nagiging produktibo sila at mas maayos ang kanilang pakikipagtrabaho sa kanilang mga co-workers. Dito naman po tayo sa psychological safety. Dito po sa psychological safety, ito po yung yung workplace environment po kung saan po nagkakaroon ng chance yung mga empleyado na magsalita or magtanong po or umamin ng kanilang mga pagkakamali. Bibigay din po ito ng report na na hindi po sila natatakot na magsalita, dahil hindi po sila mahuhusgahan. Tapos po kahit po hindi tama yung sinabi mo or ginawa mo, hindi ka agad huhusgahan ng HR kasi po dahil po safe ka kasi nagsabi ka pa rin ng katotohanan tsaka naging open ka. Nagkaroon po ng strong communication tungkol doon tsaka po tapos hindi ka po nagtatago ng problema mo. Ibig sabihin po, masusolusyonan ka agad kung ano yung problema.
Sa psychological safety pa po mas nagiging active po yung empleyado kasi po mas mabilis naayos yung mga errors, tsaka mas mababa ang stress at mas matagal sila manatili sa kumpanya kasi nga po napapakinggan yung side nila at naayos ang kanilang mga problema. Tsaka hindi rin po sila nahuhusgahan kaagad, hindi po nagkakaroon ng misunderstanding. Ang unang benefits po nito is napoprotektahan po yung mental health at saka well-being ng isang empleyado. Kapag po kasi may psychological safety, nababawasan po ang stress, anxiety, tsaka burnout ng isang empleyado. Napoprotektahan din po yung yung physical tsaka emotional na yung physical at emotional na ng isang empleyado. Next po is nakapag-build din po siya ng trust tsaka nagkakaroon po ng strong communication sa isang kumpanya. Kasi po kapag po nagkaroon ng psychological safeties na bibigay mo yung mga gusto mong suggestion, mga innovate ideas, nagkakaroon po kayo ng trust sa isang kumpanya na kasi po na bibigay mo ng maayos kung yung gusto mong iparating sa kanila, tapos nagkakaroon po kayo ng strong communication kasi po napapakinggan niyo po yung side ng isa't isa. Next po is boost po nito yung performance ng isang empleyado kasi po willing po nagkakaroon po siya ng will na mag-share ng new ideas. And ayun nga po, pag napakinggan po ng HR yung ideas ng isang empleyado is malalaman niya kung tama ba na i-adapt to sa isang kumpanya. And nag-i-improve din po to ng employee retention. Ang pinakamalagang benefits po ng psychological safety is ito po yung kapag yung magpapanatili po ng employee sa isang kumpanya. Kasi po kapag ang isang empleyado is napapakinggan yung side niya, naiiwasan po yung discrimination sa kanya. Bali po mas mamahalin niya yung kumpanya, tsaka mas mananatili siya sa kumpanya na to. And next po is kung paano naman po nagkakaroon ng ayun lang po palang. Next po is paano po nagkakaroon ng toxic leadership sa isang kumpanya na nakakapagpabawas ng employee retention po. Una po is ano po ba ibig sabihin ng toxic leadership? Yung toxic leadership po is kabaliktaran lang po ng sinabi ko kanina sa psychological safety. Yung toxic leadership po kasi is ito po yung yung maling trato sa empleyado, is nagkakaroon po ng harsh criticism, tapos po favoritism, tsaka hindi po siya nagkakaroon ng tiwala sa empleyado, tsaka hindi po niya pinapakinggan kung ano yung side na sinasabi ng mga empleyado. Bali po ang pinapakinggan niya lang po is yung sarili niya, tsaka yung mga pinagkakatiwalaan niya or favorite niya sa kumpanya. Ang nagiging cause po netong toxic leadership is nagkakaroon po ng mataas na turnover. Bali po taon-taon nagkakaroon po ng 40% na umaalis sa kumpanya dahil nga po sa toxic leadership is hindi po nila matiis, kaya umaalis po sila sa kumpanya. Next po is nagkakaroon po ng mental health drain sa mga empleyado. Nagkakaroon po sila ng insomnia dahil po yung mental health po nila is naapektuhan kasi nga po kung ganun naman po yung leadership ng isang HR is yung sarili lang po nila yung pinapakinggan nila, tsaka baliwala lang po sa kanila empleyado. Bali nawawalan po sila ng gana na magtrabaho, tsaka naapektuhan nga po yung mental health nila hanggang sa maubos, tapos yung iba po nagkakaroon pa po ng sakit ng babaliw. Last po is yung loss of safety. Nawawalan po sila ng lakas ng loob na magsalita kasi nga po toxic yung leadership, hindi rin naman po sila pinapakinggan, kaya po yung mga problema nila is hindi na po nila napaparating sa HR, kaya bali po yung problema is lalong lumalala, tsaka nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan sa isang kumpanya. Ayun lang po. Next po is si Shelo. Sa letter D, Philippine context. Number 1, Philippine Mental Health Act, Republic Act 11036.
Ito ang unang batas sa Pilipinas na nagpo-protect sa mental health rights ng mga tao. Sa workplace, sinisiguro nito na protected ang mental health rights ng mga empleyado. May access sila sa mental health services. Confidential ang impormasyon tungkol sa kanilang kalagayan. Bawal ang diskriminasyon based sa mental health condition. Pwede ang kumpanya na maglagay ng programs at counseling para sa mga staff. Number 2. DOLE Department Order Number 208-20. Mga guidelines mula sa DOLE para sa maayos na mental health support sa trabaho. Hinihikayat ng mga kumpanya na gumawa ng sariling mental health policies, mag-conduct ng education activities, magbigay ng psychosocial support, panatilihing healthy at safe ang work environment, at kapag nasunod ito, bumababa ang stress, tumataas ang productivity, at gumaganda ang image ng kumpanya. Number 3. Cultural stigma sa Filipino workplaces. Kahit mas aware na ang marami, sensitive pa rin ang usaping ito. Madalas ayaw humingi ng tulong ang mga empleyado dahil sa takot na sabihing mahina sila, mahusgahan ng katrabaho o boss, maapekto ang career growth. At para mabawasan ito, magkaroon ng awareness campaigns, suporta mula sa leaders, open discussions, at secure na support systems. Number 4. Mga local wellness platforms. Mayroon ng mga available na serbisyo sa Pilipinas na madaling ma-access, lalo na online. Mind Nation. Nag-aalok ito ng online counseling, webinars, coaching, at wellness programs. Mind You. Nagbibigay ito ng therapy sessions, psychological assessments, at corporate wellness solution. Maganda ito para sa remote o hybrid workers dahil convenient and confidential ang tulong. The conclusion of our topic is the well-being, mental health, and psychological safety ay hindi na lang option sa HR management. Kapag sumusunod ang kumpanya sa batas, gumagawa ng supportive environment at gumagamit ng available services, mas nagiging healthy, productive, at matatag ang mga empleyado at buong organisasyon. Yan lamang po at maraming salamat.